Nagisa sa pagdinig ng Senado sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre at mga opisyal ng Bureau of Immigration. Kaugnayan sa di manoy panunuhol ng casino operator na si Jack Lam para mapalaya ang mahigit 1,000 inarestong Chinese workers sa kanyang online gambling operation. Pinapasagot din ng gobyerno si Lam dahil sa paglabag daw nito sa batas at sa mga utang nito sa PAGCOR. May report si Jam Sisante. Nagharap kanina sa Senado ang mga kasalukuyan at dating opisyal ng Bureau of Immigration na magkakaiba ang bersyon sa 50 milyong pisong suhol daw ng casino operator na si Jack Lam. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pumayag siyang makipagpulong kay Lam at sa di umano'y emisaryo nitong si retired police officer Wally Sombero sa isang hotel sa Bonifacio Global City noong November 26. Doon daw sinabi nila Lam na babayaran ni Lam ang mga utang niya sa gobyerno at mag-a-apply ng tamang lisensya sa PAGCOR kung pakakawalan ng gobyerno ang 1,316 na inarestong Chinese na iligal na nagtatrabaho sa kanyang casino sa Fontana Leisure Park sa Clark. Hindi raw pumayag si Aguirre sa kondisyon ni Lam. Doon na raw nakiusap si Sombero para maprotektahan si Lam. He said that after matagal na niyang walang nag-aalaga kay Jack Lam, and he told me, pwede ba ang Secretary of Justice ng magninong kay Jack Lam? Those are the exact words that Mr. Sombero told me. So I rejected it. Pagtanong sa inyo na pwede kayong magninong, how did you take that? Alam ko na pong ibig sabihin nun na ako'y parang sinusuhulan na. Magugunit ang matapos ng pagkikitang iyon, isiniwalat ni Aguirre ang nangyari. Pero katwiran niya, hindi raw niya ipinaaresto si Lam ng panunuhol dahil sabi niya noon, hindi naman si Lam ang direktang nag-alok ng suhol. Sa pagkakaalam din daw niya, hindi naiintindihan nila mang usapan dahil hindi naman ito marunong mag-Ingles o mag-Tagalog. Sabi rin ni Aguirre, kasama sa pulong sinuoy BI Associate Commissioner Al Argusino. Kwento ni Argusino, nang hindi patulan ni Aguirre si Sombero, sa kanya naman ito lumapit para humiling ng isa pang pulong. Naganap ang pulong sa isang restaurant sa Parañaque bandang alas 10 ng gabi. Sinama niya ang kapwa Associate Commissioner na si Michael Robles. Doon, muli raw nakiusap si Sombero na tulungan si Lam. Bit-bit daw ni Sombero ang 2 bag na may lamang tig 10 milyong piso. In between, alis ho siya ng alis. Hindi nga, iniiwan yung bag. Yun ang ang problema. Iniiwan yung bag sa amin. Hindi naman namin pwedeng iwanan po yun kasi umaalis siya. Tapos, there was even a time, Your Honor, na wala po siya ng 2 hours. Mahirap paniwalaan. Yeah, I understand po, Your Honor. Attorney, na wala 2 oras siyang umalis, naghihintay kayo doon ng 2 oras, nagkakamot kayo ng kung ano-ano, nagbibilang kayo ng butiki sa tapos hinihintay niyo siyang bumalik. Your Honor, ano kasi ng madaling araw. Ano kasi si Jack Lam, Your Honor? Iniimbestigahan ko na po yan. Pagbalik ni Sombero bandang alas 5 ng umaga, may dala pa itong 3 bag na may lamang tig 10 milyong piso din. Dumating yung 2 bag, lumabas kayo, sinundan niya kayo, tapos pagdating doon sa second restaurant, nagkaroon ng 3 bag. Were you not negotiating? Mr. Chair, wala po kasi akong idea what had transpired before that meeting. Tinanggap din daw ng 2 ang pera para maitago raw nila bilang ebidensya laban kay Lam. Matapos ang ilang araw, kinausap daw sila ni nooy BI Intelligence Chief Charles Calima Jr. para sabihing alam niya ang nangyaring bigayan ng pera. In-inform siya ni Sombero kung ano nangyari sa City of Dreams at saka dun sa Crown Hotel. At sabi niya meron siyang copy ng recordings at saka ng CCTV. Ano sinabi niya sa iyo? Ang sabi niya po hindi niyo ako sinasama kasi. Nagbiro siya po ng ganun. Dahil dito, binahagian daw ng 2 nooy Associate Commissioner si Calima ng 18 milyon pesos. Pero iba ang kwento ni Calima. Sabi niya, entrapment ang ginawa nila ng Sombero sa 2 para makakuha ng ebidensya dahil nang e-extort daw ang mga ito. And this was caught on CCTV. Nakita naman natin doon, lumabas na yon na bit-bit nila yung pera at naipakita pa doon hanggang doon sa sakyan nila na dinala yon. That was the first phase. Yung second phase, ito yung nagre-request na naman, nagdedemanda naman itong specifically si Atty. Argusino ng another 50 million. At ito yung na-report sa akin ni Mr. Sombero. Kaya
magkakandak sana kami ng entrapment operation. Pero hindi natuloy ito dahil Secretary of Justice Aguirre was already on media. Ayon sa mga senador, marami pang dapat tanungin sa mga sangkot na personalidad. Hindi pa rin daw lusot si Aguirre na fraternity broad ni na Argosino at Robles. Duda si Senador Antonio Trillanes IV kung totoo bang walang balak si Aguirre na tumanggap ng suhol mula kay Lam. Ang sinabi ni Secretary Aguirre sa inyo nung tumayo na siya na Atty. Argosino, ikaw na ang bahala. Nung sinabi niya po yun kasi na-offend po si Secretary Aguirre kasi nga po kinukura po ni Sombero. So umalis po siya tapos sinabi niya nandiyan si Atty. Argosino, kayo na mag-usap. So yun na nga, hindi po niya tinanggap na umalis po siya at that time. Kaya po naka-short yung meeting. Hindi kaya ang interpretation on, ikaw na yung tao. You are the representative of Secretary Aguirre. The details, kayo na bahala. Hindi po ganun ang tingin ko. Baka, kaya siya naglabas sa media, ay dahil nagkabukuhan na. Ipapatawag daw sa susunod na pagdinig si Sombero na kasalukuyang nasa ospital sa Singapore. Pinapapanagot din daw ng gobyerno si Lam para sa paglabag nito sa batas at sa mga utang nito na aabot sa hindi bababa sa 13.9 billion pesos sa pagkurpa lang. Jam Sesante, GMA News.